Hi mga mommies! Kamusta kayo? Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ang cesarean section or CS. If confused kayo or curious kayo or may mga questions sa isip nyo, what is cesarean? Anong nangyayari sa cesarean? Bakit na cesarean? Tapusin nyo lang po itong video na ito. Before we start, disclaimer lang mga mommies, I'm not an expert or I'm not a doctor. This is, kung ano sasabihin ko is based lang sa research ko and sa experience or experiences ko. Okay? Meron akong kodigo sa harap. So, babasahin ko na lang siya. Okay, so let's start. What is cesarean section? CS, cesarean delivery. Okay. Cesarean delivery or C-section or cesarean section is a surgical procedure used to deliver a baby through incisions in a mother's abdomen and uterus. It is performed when a vaginal delivery is not possible, safe, or if complications arise during labor. Okay. So, ang cesarean section, CS or cesarean delivery is a surgical procedure. Actually, isa siyang operation. So, dito siya banda sa ilalim ng or ibaba ng pusod mo. So, meron akong na panood or nakita yung tinatawag nilang 7 layers of skin, including yung uterus. So, dito siya idadaan sa tiyan mo. Okay? So, ginagawa siya pag hindi possible yung paglabas, yung normal na paglabas ng baby sa private part ng mother, ng mommy. Okay. Or if mayroong mga complication na mangyayari habang nagle-labor ka. So that is cesarean section. So merong two types ang cesarean section. First is the scheduled cesarean section, and then the second one is the emergency cesarean section. So, dun muna tayo sa una, which is the scheduled cesarean section. This procedure or this one, ginagawa siya if a vaginal birth is unsafe or impossible, usually to manage risk for the mother or baby. So, sa scheduled cesarean section, from the word itself, scheduled, so nalalaman na siya or pinaplano na before pa mag-labor or before pa manganak. Ganon. Okay, so merong iba't ibang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng scheduled cesarean section. So, first would be breech position. Okay. So, breech position, ito yung mga babies na nakaposition na una yung paa or yung puweta nila dun sa labasan ng baby sa uterus ng mother. Okay, minsan ini-schedule na yung mga ganito if parang wala na talagang choice, if 36 weeks to be exact na yung mother, tas naka-breech position pa siya. Kasi meron mga mommies na 36 weeks pa lang is
nalabas na yung baby nila. Okay, the second one is large baby. So, malaki si baby. So, hindi siya kasya. Hindi possible lang normal. Third one is previous C-section. So, ito yung mga mother na pinipili na lang nila na mag-schedule C-section na lang ulit after nila mag-C-section before. Okay. So, meron ding medical condition. High blood si mommy, diabetic, like that. Placenta previa. Ito yung mga term ng doctor na yung placenta nila is nakaharang dun sa labasan ng baby. So, not possible din na mag-vaginal birth yung si mommy. Okay. So, meron din minsan, may mga mommies na nag-i-schedule CS na lang dahil takot sila mag-labor. Kaya, takot sila mag-labor, kaya ni-schedule na lang nila yung cesarean. Though, para sa akin, kung bibigyan ako ng chance dun sa sa panganay ko, talagang ino-normal ko siya. Kasi, sobrang traumatic nung nangyari. Okay. And the last one is scheduled delivery date. So, ito yung mga mommies na ini-schedule talaga nila yung paglabas ng baby. Like, siguro, ka-birthday nila or ka-birthday ng relative, ng kapatid ng bata, kapatid ng baby, like that. So, yun yung mga rason kung bakit nagkakaroon ng scheduled cesarean section. Okay. Okay, so let's go to the second one, which is the emergency cesarean section. So, this performed when a vaginal delivery becomes dangerous for the mother or the baby during labor. Okay, so the first reason why nagkakaroon ng emergency cesarean section is fetal distress. So, baby's heart rate, indicates it is not receiving enough oxygen. So, nalalaman din to doon sa, ano ba to, yung pang ginagamit nila sa pang ano ng heart rate ng baby. Di ba pagka napa-check up, ganun. Kalimutan ko yung tawag, basta yung gamit nila, ganun. Doon nalalaman kung ano nang lagay ni baby during the labor. So, pagka medyo tumataas yung heart rate nila, kasi every time, kasi every 30 minutes, every hour, sa pagkakatanda ko, chine-check nila yung heart rate ng baby. Okay. Second one is the labor not progressing. Okay, labor slows or stops, meaning cervix not dilating. So, labor not progressing. So, hindi continuous yung pag-labor. So, nag-i-stop siya. Nag-i-stop yung contraction. Ganun. Cephalopelvic disproportion, or CPD. The baby's head is too large or the pelvis is too small. Okay. Parang nasabi ko siya kanina dun sa schedule. Pero ito kasing part na pelvis is too small. Hindi mo naman siya kasi makikita before labor or
check-ups. So, mangyayari lang siya eh. Kumbaga, malalaman mo lang na maliit yung pelvis or yung dito, yung buto. So, pagka maliit, not possible din yung normal delivery. And the last one would be uterine rupture, a rare but severe tearing of the uterus, often in women with previous C-section scar. Okay. So, tingin ko ito yung, hindi, pwede rin siya sa normal eh. And pwede rin sa VBAC. Uterine rupture, ito yung pagpunit ng uterus during labor. So, pagka maganon, emergency cesarean section na siya. So, that's it. That's the two kinds of cesarean section and the reasons why nagkakaroon ng scheduled or emergency cesarean section. Story time tayo. So, in my case, sa panganay ko, na of course, cesarean section. Pero emergency cesarean section naman ako noon. So, anong nangyari kasi noon? Akala ko normal check-up day lang yun. And then, pag IE sa akin ng OB ko, so, pagkakatanda ko, parang 1 to 2 cm na. 1 to 2 cm na ako noon. So, ang ginawa niya, in-induce labor niya ako. So, ako naman wala akong idea. Yun ang mali ko as a pregnant mother. Dati, hindi ako nag-research. Sabi niya, inofera niya ako ng induced labor. Induced labor na daw namin si baby. Sabi ko, go. Nag-go naman ako. Tapos, hindi ko akalain na ganun pala siya. Kasakit. So, labor ako, ilang hours din. Hanggang sa, nag-stop na yung pagle-labor ko. Tapos, hindi talaga siya lumalabas. Ayaw niyang bumaba. And ano na rin siya, fetal distress na rin siya sa loob. So, tumataas na rin yung heart rate niya. So, nag-decide na lang na emergency cesarean section ako. So, that's the story. Okay, bakit ako na cesarean? Sa panganay ko, that's way back 2020. COVID era pa, pandemic era pa noon. So, grabe talaga stress. Grabe ang nangyari nung time na yun. So, that's it for today's video, mga mami. I hope may natutunan kayo. Kahit, I'm trying my best na i-share sa inyo yung mga gantong information, yung experiences ko before, para lang ma-help kayo, of course. And actually, hindi lang to sa mga VBAC. Sa mga gusto mag-VBAC, pwede rin to sa mga first time mom, para may idea kayo sa mga ganitong bagay. So, again, I hope may natutunan kayo sa akin. And, thank you for watching. Please, subscribe, like or comment or share, and hit the notification bell para updated kayo sa mga ilalabas ko pang video. Thank you, mga mami. Next time ulit. Bye-bye!